Magandang araw sa lahat. Nandito na naman tayo sa video kung saan magtuturo ako ng saxophone tips para sa mga beginner, sa mga gustong matutong mag-saxophone. So, ang ituturo ko naman is embouchure. Ano ba yung embouchure? Bakit importante ang embouchure? Ang embouchure ay maririnig mo lang yan sa mga tumutugtog ng instrumento, lalo na yung ginagamitan ng hangin or hinihipan. Importante ang embouchure. Ang embouchure is yung standard. Yung ng standard kung paano mo patutunugin yung instrumento, paano mo popormahin din yung bibig sa pagtugtog ng isang instrumento, depende. So, ito sa saxophone, embouchure ang tawag doon, or tinatawag ng iba din, band face. So, ang gagawin mo, paano mo ba bubuuin yung embouchure mo? Paano binubuo yung embouchure sa mouthpiece? So, ito ang technique or embouchure. Pag saxophone player ka, ang kailangan mo lang tandaan na letra is letter O. 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 So, ang gagawin mo dito sa embouchure or sa bibig mo, so, pag binanggit mo yung letrang O, itong nasa lower lip natin, itong lower lip, kailangan pag nagsabi ka ng O, ito yung gagawin mo parang cushion sa ilalim ng ngipin mo dito. Ayan, sa ilalim, ito. Ganito po po mo, O. 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 Ngayon, ano ba ang silbi naman nung nasa upper lip? Saka yung ngipin natin sa ibabaw. Ang silbi netong nasa ibabaw, ito yung pagkakapitan mo. Dito kakapit yung ibabaw ng mouthpiece sa ibabaw ng ano natin, bibig o ng ngipin. So, ganito yan. Ganito. O. O. Kailangan ang muscle natin dito sa bibig natin is relax lang. Kapag nag-form ng embouchure, relax ka lang. Relax lang. Ngayon, kapag nakuha mo yung tamang embouchure, ganito ang tunog ng mouthpiece. Yun. Kailangan, kapag nakuha mo yung embouchure, mapapatunog mo yung mouthpiece. Tamang embouchure, mapapatunog mo yung mouthpiece. Kapag ang embouchure mo ay hindi tama, o may hindi ka sinusunod, iba ang tunog. Kunwari, gagawin ko mali ang embouchure ko. Tingnan natin. Namaliin ko yung embouchure ko. Ayun, di ba? Hindi smooth, hindi maganda yung outcome ng tunog pag mali yung embouchure, or
kulang yung ano ng embouchure mo. Kulang yung form. So, ang mahalaga lang naman sa embouchure, kapag ilalagay mo tong mouthpiece sa bibig, aabutin lang naman niya ng bibig mo at yung reed. Ang hangganan lang naman yan ay yung nasa gitna ng reed. Itong nasa gitna ng reed na to, yan. Kung nakikita nyo yung gitna, yun. Hanggang dyan lang naman din yung pupuntahan ng mouthpiece. Sa embouchure, magpa-practice ka ng embouchure, siguro ang pinakamabilis pag nakuha mo na 1 linggo, medyo matagal 2 linggo din. Kaya akala nyo ang instrumento na hinihipan basta mo lang mahipan tutunog na. Hindi po. Kailangan natin ng proper embouchure or band face. Dahil ang mga brass instruments and woodwind instruments ay may kanya-kanyang embouchure. So sa saxophone, kailangan lang natin tandaan ulit yung letrang O. 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 Tapos, ito yung magiging bed sa ilalim nung reed. Itong sa ilalim, itong sa may reed, ito yung magiging cushion. Ayan. Sa ngipin naman, sa ngipin, sa ibabaw, ito. Kumbaga ito yung magsusuporta. Parang naka-angkla lang. Kumbaga, aangkla lang yung bibig mo dito sa mouthpiece. Yun. Yun ang proper embouchure sa saxophone mouthpiece. Ito nga yun. Ang pagpapractice ng embouchure, minsan hindi mo makukuha basta-basta. Kailangan practicein mo yung embouchure. Always practice. Laging tatandaan yung letrang O. 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 Saka kapag nag-apply tayo ng pressure sa mouthpiece, tapos meron tayong embouchure, hindi naman natin kailangan na kagat yung yung buong mouthpiece. Kailangan nakasuporta lang, tama lang, tamang pressure lang sa bibig yung gagamitin natin para sa embouchure. Kasi pagka sobrang ipit yung embouchure mo, hindi din makakalabas yung hangin at napakatinisin ang tunog. Hindi mo mapapatunog yung mouthpiece, may hirapan ka kung sobrang kagat. Mag-iiba din yung tunog nun, lalo na kung patutugtugin mo na yung meron ka ng saxophone, yung buo. Pag maluwag din yung embouchure, wala din. Ibig sabihin, may putol-putol ang hangin or hindi mo talaga mapapatugtog yung mouthpiece o yung instrumento mismo. Kaya kailangan, kapag finom mo yung embouchure, sakto lang. Sakto lang yung pressure na i-apply mo. So, sa una talagang mangangalay, magkakaroon ng ngalay. Kasi dahil first time mo magkakaroon tayo ng ngalay. Ngayon, habang tumatagal naman yan, nade-develop naman yung muscle natin dito sa bibig, sa pisngi. Dahil sa pag-form natin ng embouchure. So, ang practice ko nito, binibigyan ko to ng 10 to 15 minutes yung embouchure. Ang tulong din naman din
ng pagpa-practice through mouthpiece is yung mapapahaba mo yung pag-ihip mo sa saxophone. Kaya mainam din naman na mag-practice din ng embouchure na kahit mouthpiece lang yung gagamitin para ma-practice natin yung pag-prolong sa pag-ihip ng hangin sa instrumento. Ayun lang. Maraming salamat. Kung may mga katanungan, pwede naman tayong magtanong at pwede ko din naman ipaliwanag kung meron tayong hindi naintindihan sa tutorial. Maraming salamat.